May panibagong insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Hinarang ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino habang nangungulekta ng seashells sa may Baho de Masinloc. Sa kwento ng isang mangingisda, nakita niya ang paglapit ng 5 tauhan ng China Coast Guard sakay ng rubber boat. Sinebihan din silang ibalik ang mga kinuhang seashell. Ang isa sa 5 tauhan ng CCG, hinawakan pa umano ang bangka ng mga Pinoy hanggat hindi ibinabalik ang mga seashell. January 12 na mangyari ang insidente sa Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kinukuha pa ng Philippine Coast Guard ang salaysay ng ibang mangingisda. Wala pa rin pahayag ang China tungkol sa insidente. Samantala, pag-usapan na po natin ang panibagong insidente na naman ng harassment ng China Coast Guard sa ilang mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Nakasalang sa Balitang Hali si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Commodore? Hello sir, magandang tanghali po sa inyo. Ay, good morning po. Ano na po yung latest? Nakunan na po ba ng pahayag yung iba pang mga isdang nakaranas ng harassment ng China Coast Guard? Well, nilolocate pa po natin ngayon sir, no? Ang arrival nitong mga other batch ng Filipino fishermen na naharas dun sa Baho de Masinloc. Hopefully within today, makakakuha na tayo ng kanilang affidavit. And of course, a copy of the videos na meron din sila to document itong harassment na ginawa rin ng Chinese Coast Guard sa kanila. Ano po eksakto yung nangyari? Kasi matagal na nangunguha ng seashells yung mga mangingisda dyan sa Baho de Masinloc. Pero ngayon lang talaga sila pinuntahan at kinonfront? Well, based on the record ng Coast Guard, no, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, this is only the first time na mga Filipino fishermen ay naharas nitong mga Chinese Coast Guard while they were gathering seashells. Ang intention lang na sana nitong mga mangingisdang Pilipino ay noong January 12, no, during the low tide dito sa Baho de Masinloc, ay pumunta sa Katihang area at mga ngulektan ng seashells. And then na-monitor nila itong China Coast Guard vessel, nag-launch ng kanyang rubber boat at may karga itong 5 Chinese Coast Guard personnel at nilapitan sila isa-isa at sinabihang umalis. No? They were driven away. At sinabing bago sila umalis, they have to return itong mga kinuha nilang seashells sa dagat. Ano pong assessment nyo rito? Escalation na po ba ito ng China Coast Guard? Dahil talagang nilalapitan na at sinisita na mismo yung mga nangunguha ng seashells dyan sa Baho de Masinloc na hindi naman nila dati ginagawa. Well, Sir Rafi, no, we still have to remember the fact na katatapos lang naman itong BCM meeting sa China, no? Yes. North 17. At itong harassment na to sa sa Filipino fishermen ng China Coast Guard happened 5 days earlier, which is January 12. We cannot say na this an escalation on their part, no? Considering na meron naman na tayong pag-uusap na naganap noong January 17, kung saan both parties would choose not to escalate the tension between the Philippines and the People's Republic of China. Kumusta po yung lagay ng mga mangingisda at ano po yung susunod na hakbang ng PCG? Nakabalik naman na sila, natapos na rin nila yung kanilang fishing expedition. No? Ang naging issue lang naman nila dito is that masakit daw sa pakiramdam ng mga Pilipino na itong simpleng seashells na nag-gather nila ay uutusan sila ng mga Chinese, no? Na ibalik sa dagat, na they basically grow old, no? Kinatandaan na nila yung pangingisda sa area na to. And this is the first time that they were asked na ibalik etong mga seashells na to na all through their life. Ito na yung talagang pangkabuhayan nila at obviously this falls within the exclusive economic zone of our country. Commodore, good morning. Si Connie Season po ito. Ano? At gusto lang natin malaman, ano ba yung dapat na ginagawa ho ng mga Pinoy na mangingisda kung sakali nagkakaroon nga sila ng harassment incidents, no, sa CCG? Sila ho ba dapat ay makipagtalo, wag nilang sundin? Ano ho bang inyong advice pagka ganito? Well, Ms. Connie, no, I think it will be a very hard for the national government, no, not just for the Philippine Coast Guard, to give instructions sa ating mga mangingisda. Of course, dala na ng emosyon nila. Sabi ko nga, pinatandaan na nila yung pangingisda dito.
And surprisingly, ikaw ang susunod sa dayuhan na magbalik ng yung mga pinamulot na mga seashells. But even without our reminder, no, tingin ko naman ang mga mangingisdang Pilipino, they are also aware na mas safe na lang na ignore na lang itong mga pambubuli at harassment sa kanila and then just comply. No? Of course, iniisip nila na they're just civilian and ordinary fishermen. At ina-anticipate nila na siguro ang China Coast Guard will be using force, no, for them to comply with their guidance. So the only thing that they usually do, nakikipagsigawan sila, as you can see from the video, no, and we cannot blame them for that, no, kasi as I said, nakakainis naman talaga sa part nila, no. After nila makapanguha ng shells, ay ipapabalik sa kanila ito at paalisin pa sila sa dagat na kinagisnan na nila. Opo, at saka ito ay sabi nga nila for own personal consumption lamang nila, no? Pero no less than the president himself, no, ang nagsabi po na dapat mag-iba, no, yung ating pong approach pagdating po naman sa pakikihandle sa West Philippine Sea. Ano ho ba ang mag-iiba? Kaya at anong direktiba ngayon ng inyong pong pamunuan patungkol pa rin po sa mga insidente po ng harassment? Well, if you're referring, Ms. Connie, no, dun sa naging unang pahayag ni Jonathan Malaya about changes sa West Philippine Sea strategy and pending approval of the President, on our part, we're still waiting for changes, no? But of course, the Philippine Coast Guard leadership under the commandership of Admiral Ronnie Hilgaban will always be supportive on whatever guidance of the President to the Philippine Coast Guard. Okay. Pero sa ngayon po, atin pong nabanggit din kanina na may pag-uusap na noong January 17, ikanyo, na mas magiging open ang isa't isa, no, mapakinggan yung parehong pong panig. Pero iba ho kasi yung nangyayari sa pag-uusap, no, pagka meron hong mga ganito pong nangyayari at yung mga nangyayari naman sa atin po na mga karagatan pag wala ang PCG. So ano ho ba, mas magkakaroon ho ba tayo ng mas maraming deployment of PCG around? Kasi mahirap din naman ho dahil kukulangin din yata kayo, no? Pero ano ho ba ang magiging strategiya ho natin para less and less hindi na ho maulit itong mga ganitong harassment sa ating pong mga maliliit, no, na mga mangingisda lalo na? Ms. Connie, ang Coast Guard together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources since last year, alam ni Sir Rafi that we were given guidance by the President to maintain our presence in Bajo de Masinloc in support of the Filipino fishermen. Ang nagiging rotational lang ang deployment natin dito. For example, if the Coast Guard will be patrolling Bajo de Masinloc, then it will be the turn of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa mga nakaraang buwan, obviously the national government supported Filipino fishermen. Namimigay pa nga tayo ng fuel subsidy dito and grocery items for the Filipino fishermen to sustain their fishing expedition dito sa Bajo de Masinloc. Ang babaguhin lang siguro natin ngayon dahil ang usual tanong ng media is that in this particular incident, bakit walang government forces, whether on the part of the Coast Guard or on the part of BFAR, no? Siguro this time we're going to have a much more coordinated presence dito sa BDM to ensure na kung hindi man 24/7 ma-maintain ng Coast Guard, at least BFAR vessel can be able to supplement yung mga instances na nasa rotational deployment ng ating mga barko. Commodore Tariela, thank you so much para po sa ibinigay niyo sa aming oras sa Balitang Hali. Maraming salamat po at makakaasa po kayo sa inyong Philippine Coast Guard. Yan naman po si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Eto, mainit-init pa, hindi ho nakaligtas, diba? Sa panghaharas po ng China, ang mga Pilipinong mangingisda dyan sa Bajo de Masinloc. Pero sabi nga ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela, hindi raw ito maituturing na escalation dahil nangyari ito bago pa magkasundo ang foreign ministers ng dalawang bansa na idaan sa maayos na usapan.
ang mga issue sa West Philippine Sea. Ang sabi kaya ng netizen sa panibagong harassment sa mga Pilipino ng China sa West Philippine Sea. Sabi po ni J. Mart Manuel, dapat magkaroon na talaga ng sistema kung saan papayagan lamang ang mga mangingisda na mga Pilipino sa mga lugar na hindi binabantayan ng China. Atin yun eh. Para naman kay Ron Dolan, yan ang dapat pag-usapan ng gobyerno. Huwag daw puro military exercises lang at dapat nang magtayo ng naval base sa mga kaalyadong bansa. Mungkahin naman ni Bernie Montalban, paramihin pa ang sandatahang lakas ng Pilipinas. I-train daw ang kabataan para lumakas ang ating puwersa. O ayan mga kapuso, makisali po tayo sa ating online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.